Mga kapatid, akala ng mga tao noon na talo na, katapusan na ni Kristo. Pero yun pala ay simula para dalhin si Jesus sa kanyang itinadhana. So ano bang itinadhana ni Kristo? Isa sa mga main purpose niya ay maghandog talaga. Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo ay ang paglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. So, isa yan sa mga natupad. At pangalawa, ang pagdakip kay Kristo ay hindi kawalan, ngunit proseso iyon para matupad ang kasulatan na nagsasabing ito ang dapat mangyari. Kalooban kasi ng Ama. Mayroong pangalawang agreement ang Ama sa anak. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay ransom, kabayaran ng lahat ng kasalanan. So, kung titingnan natin sa Matthew 26, 53 hanggang 55, nakita natin yung reaksyon ng mga apostol, yung mga followers ni Kristo. Okay? Ano bang ginawa nila? Kahit si Pedro, ano ba sabi ni Pedro? Kami muna ang mamatay, Panginoon, bago ka. And then sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, ang pag-iisip mo hindi maka-Diyos. Sa gospel natin, may isa sa mga followers ni Kristo na kumuha ng tabak. Okay? Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga. So, ano ba ang sagot ni Kristo dito? Sa Matthew 26:53, wika ni Jesus, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan niya agad ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Bakit hindi humingi si Kristo? Dahil ito'y kalooban ng Ama, proseso para magkaroon ng tagumpay ang kanyang misyon. Ano bang binanggit ni Kristo dito? Ngunit paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat pangyari kung hahadlangan ni Kristo? Diba sa prayer of Garden of Gethsemane, sabi ni Kristo, Ama, yung nabagabag si Kristo, na parang nangihina siya, na sana hindi mangyari ito. Yung kamatayan yun, sakripisyo na yun, matinding sakripisyo. Pero yun nga, kalooban mo ang masusunod, then ito ang mangyayari. Kayo ang masusunod. So, yun yan. At mga kapatid, ang ibig sabihin, lahat ng nangyari kay Jesus ay will of God. And then, kung ano ang nasusulat, ay yung pagkasilang ni Kristo, yung kanyang pagdakip, sakripisyo, kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, yung pag-akyat sa langit ay nasulat yan sa Bible. At kalooban yan ng Ama. Okay? Yan ay nakasaad sa kasulatan. Kasi Jesus is the prophecy of the Bible. Ang katuparan ng lahat ng bagay. Okay? Ang hinihintay na lang natin yung muling pagbabalik ni Kristo. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Di ba binanggit niya ni Kristo sa mga awit at sa mga propeta at yung kay Moses. So yun, tinupad. Tungkol sa Kristo, ang nakatadhanang Mesiyas, ang tagapagligtas. Okay? Dahil sa ito pa, ang hindi kasi naintindihan natin, yung dugo ni Kristo, ang dugo ng kataas-taasan ng Diyos, yun pala ang magbigay sa atin ng pagiging banal. Kasi sa Old Testament, ginamit din nila yung dugo para maligtas ang tao. Pero nga, yung dugo ng hayop lang ang ginamit nila. Sa New Testament, may magandang malalim na kaisipan na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, once na kasi nangyari na yung kamatayan niya. Nung pangyayaring iyon, naging ganap na ang lahat na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So yun ang maganda kasi inari tayo Ginawa tayong kapatid ni Kristo. Ginawa tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng dugo na iyon. Yung dugo na inialay ni Kristo. Sa Old Testament, ginamit ni Moises yung dugo para linisin ang mga bagay-bagay. So, winiwisik niya ang dugo. So, ganoon din. Kahanga-hanga yon yung dugo ni Kristo dahil sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog niya, ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Yan, ginawang ganap magpakailanman. Yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang paghahandog sa krus ay isahang paghahandog. Sa Old Testament, taon-taon silang
maghandog sa church para maligtas. Pero yung kay Kristo ay isahan na at yun ay magpakailanman. Yun ay ganap magpakailanman. So ang kautusan ay anino lamang. Yan, ito pa binanggit ng mga Hebreo. Ang kautusan ay anino lamang, pwede kang maligtas sa Old Testament para bagang pansamantalang kaligtasan sa pangako ng Diyos. That is Old Testament, yung mga gawain nila noon, yung maghandog, mag-alay, yung dugo ang maglilinis. Yun ay pansamantala na maligtas ang tao, protektado ang tao. Pero hindi ito ang nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Kasi ang nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos ay yung dugo ni Kristo. Yun talaga. And then, syempre, yung pananampalataya natin, nakakatulong na yun. Kaya kung titingnan nyo si Pablo, sabi niya, wala naman talagang kakayanan ang tao na maging banal. Kahit, di ba, yung tanong ng mga apostol, sino ba talaga? Kung gano'n, napakatindi daw ang pamantayan ng Diyos na napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. And then sabi ng mga apostol, kung gano'n, sino daw ang maliligtas? Kaya sabi ni Kristo, napakahirap gawin ito sa tao. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Pwede kasi niyang baguhin di ba? Kung ano ang kamatayan sa Old Testament, pwedeng baguhin ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus na sa Diyos, walang imposible. Hindi ito mahirap. Kaya dito, sa pamamagitan ni Kristo, yung kanyang dugo, yun talaga ang nagpapabanal sa tao sa pamamagitan din ng pananampalataya. So ang dugo ni Kristo ang makakapawi ng mga kasalanan. Sa Hebrew 10:10, at dahil sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal. Ginawang banal ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Basahin niyo po ang Hebreo 10. Kaya kung tayo man ay dumaan sa proseso ng ating pagliligtas, wala nang iba kundi yung pagtangkilik, pagsunod, pagkilala sa matinding paghahandog ni Kristo. Yun ang pinakamagandang proseso para sa kaligtasan ng tao. Siyempre, yung pananampalataya natin. So, hindi na yung, marami kasi nagsabi, kung siya ang anak ng Diyos, bakit ganyan daw? Bakit dumaan pa sa pagpapako? Bakit dumaan pa sa ganong matinding sakripisyo? So, ganyan ang reaksyon ng mga tao. Pero yun nga, hindi nila naintindihan na ang dugo, ang katawan at dugo ni Kristo ang magpapabanal at maging ganap na at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Kasi ang mga dugo nung sinaunang panahon, ginamit nila para magkaroon ng kaligtasan ng tao. So yan mga kapatid, magandang pag-unawa yan, yung pag-aalay ni Kristo ay tagumpay ng lahat. Kasi bigyan tayo ng pagkakataong makapiling ang Ama sa langit. So yan, napakataas na yun na regalo ng Diyos sa tao. Diba binanggit ni Kristo, aalisin na ang ang unang tipan, mawala ng bisa yung unang tipan, at yung pangalawa, ang panibagong pangako ng Diyos ang magkaroon ng bisa. And then, mga kapatid, maging si Kristo ay dumaan sa pagtitiis at sakripisyo, so ganun din tayo. Dumadaan tayo doon. Pero hindi ibig sabihin na papahirapan ka, kundi, di ba sabi, gaya ng isang gold, bago maging gold yan, ang daming proseso para lumalabas yung kanyang napakagandang kulay o kinang. So para bagang dumadaan tayo sa pagtitiis at sakripisyo para lumabas yung tunay, pagiging tunay na alagad ng Diyos o mananampalataya ng Panginoon. So ma-realize natin lahat kapag dumadaan tayo sa ganito. So kaya ganyan lang, tanggapin natin na merong pagtitiis, merong sakripisyo. Minsan masakit at nakakapagod magpatuloy sa hangganan ng buhay, ngunit ang pinakamagandang opsyon ay ito, yung pamamaraan na ginawa ni Kristo upang maging ganap din tayo kagaya ni Kristo at magkamit ng kaluwalhatian. So mapakinabangan natin yung sakripisyo ngayon. At kung titingnan natin, ito yung recommendation ni Jesus na ang kanyang sinusunod ay kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ang mapangyari
sa huling araw. Although para sa atin na ano ba ang buhay? Para saan ba ang buhay? Parang hindi natin na visualize kung ano talaga ang buhay. Pero kung ano ang plano ng Diyos, yun ang masusunod. Kung ano man ang kalooban ng Ama sa langit at sa lupa, masusunod yan. Kung ano ang plano ng Diyos sa langit at sa lupa, yun pa rin ang mangibabaw sa huling araw. So merong binanggit si Kristo na sa huling araw, gawin tayong banal. Okay? So lahat ng kumikilala sa Kanya ay maligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. So yun ay pinakaplano ng Diyos at yun din ang hinihintay natin. Sa Kanyang kamatayan ay isang tagumpay. Okay? Maging ang kamatayan ay wala ng kamandag. Okay? So sa Kanyang pagbabalik ay masaksihan na natin ang pinaghirapan natin sa pananampalataya. So mga kapatid, habang naghihintay tayo sa kaganapan ng lahat ng bagay, so manatili sa pananampalataya at gawing inspirasyon yung paghahandog ni Kristo ng Kanyang kamatayan. At siyempre sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, ma-inspired tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na patuloy na nagpatutuo sa mga bagay na ito. Okay, manali, magtiwala at purihin ang Panginoon. Amen.